Ngayon pupunta pala kami dun sa hospital. So, meron tayong kaibigan mga kabayan. Nandito siya ngayon sa Nock City, Greenland. Mayroon siyang dinadamdam. Magpa-biopsy daw siya. Ganyan lang yung style ng hospital dito. Yung pahaba siya. Ganyan. Tapos papunta dito. Kung may sakit ka po na medyo kailangan ng mga atensyon, operation, dito muna dalhin sa Greenland, sa Nock. Tapos kung hindi naman kaya, dalhin ka na sa Denmark. Sa Greenland, fishing po talaga yung pangunahing kabuhayan dito or turismo. So ito po yung ginagamit nila kapag nag-fishing po sa gitna. Ipakita ko po sa inyo kung ano po yung legit na papel na applyan niyo. Ito po yung may pangalan na GL5 application form. Tapos mayroon po siyang tatak na Ministry of Immigration. Hello po mga kabayan, so magandang gabi sa inyo. Ngayon pupunta pala kami dun sa hospital. So meron tayong kaibigan mga kabayan. Nandito siya ngayon sa Nock City, Greenland. Pero yung kaibigan ko na yan mga kabayan, kaya kasama ko yan sa Saudi. Ako yung isa sa mga nagpa-apply niyan dito sa recruitment ko hanggang nakapunta sa dito ng Greenland. At ngayon mayroon siyang dinadamdam, magpa-biopsy daw siya, pero hindi ko lang sasabihin mga kabayan, no, ang pangalan niya. Hindi ko din ipapakita yung itsura niya para na din sa privacy niya. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag dito hindi naman natin pinapangarap na may sakit, no, hindi, ayaw natin yung may sakit kahit wala tayong pera, basta wala lang sakit. Pero hindi maiwasan niya minsan mga kabayan, darating sa atin yan. Pero ang Greenland ay nag-o-offer sila ng libre dito na mga operation, hospital, kahit ano po yung sakit mo kabayan, basta dito ka nagtatrabaho. Kasi malaki yung tax dito. Ibig sabihin yung tax ay magagamit mo din yan mga kabayan sa hospital, sa pag-aaral ng anak mo. So yun yung kagandahan dito sa Greenland. Ngayon tumawag siya kasi kailangan niya nga yung adapter para sa misis niya daw, para gagamitin niya daw sa hair dryer. So ngayon mayroon kami dito sa kasama ko, yung kinuha niya, mayroon siyang bakante dito na saksakan para magamit. Pupunta kami ng hospital ng kasama ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung hospital, pero hindi ko ipapakita yung mismong tao para na lang sa privacy. Tara, samahan niyo kami. Ito yung hospital dito sa Greenland. Kapag napunta ka dito tapos mayroon kang mga dinadamdam, pero wag naman natin pangarapin na magdamdam tayo. Yan po, hospital. Dito sa kabila ba doon daw yung kuwan niya. Yan. So, gilig siya ng dagat. Tapos ito, mahaba itong hospital na to. Mayroon din extension doon. Pakita namin yung project na kuwan na, yun o. Bagong project na yan. Yan. Ayan, ganyan lang yung style ng hospital dito. Yung pahaba siya. Ganyan. Tapos papunta dito. Pero maraming kwarto siya mga kabayan. Yung pinakamataas yun lang po. Yan. Tapos mayroon po silang ginagawa sa likod. Tapos ito lang po yung katabi niya, nursing school. At dorm po din yan dyan ng mga nurse. So ngayon papunta po tayo dun sa hospital mismo, kung saan yung kaibigan namin naka-confine. Nasa, kasi siya galing siya na hindi sa dito sa Nock. Ibang part siya. From North Greenland siya nagtatrabaho. Yan. Pero wala kasing hospital sa may hospital sa ibang lugar sa Greenland, pero hindi po kompleto. Kaya kung may sakit ka po na medyo kailangan ng mga atensyon, operation, dito muna dalhin sa Greenland, sa Nock. Tapos kung hindi naman kaya, dalhin ka na sa Denmark. Yan, hospital din po dito ginagawa. Ayan, ito po yung bagong hospital extension mga kabayan. Hanggang dito. Ayan, so napakalaki ito pag natapos. Ito po, ayan ang harap natin. Yan po yung hospital, mataas. Tapos hanggang dito. Ayan, dyan yung kasama namin. Hanggang dito, hospital din yan. Yan, dito pinapagawa. So dadami na yung tao dito sa Greenland. Saka yung pasyente. Ayan, bukas kasi yung operation ng kaibigan namin. Ayan, nandyan natin na namin siya. Tapos na kami kumain. Ito po, nakita nyo yung ambulance, oh. May mga gamit nila dito. Ayan. Na mahaba ito. Ito, luma lang. Ayan, oh, droning Ingrid's Hospital. Ayan, yung dito sa likod. Tapos yan po yung city. Ayan. So, yan dito. Ayan. Tapos ito naman, yan, yung street natin. May mga stars na. Poste. Kami na series dito kasi magpapasa kami ng renewal namin sa working permit. Dati kasi nagpapasa kami sa police lang dito, tapos yung police ipapasa na sa Denmark kasi itong Greenland ay under ng Denmark. So ngayon meron na ditong series Denmark, hindi na kami pupunta ng police. Kaya ito yung first time na magpasa kami direct sa kanila.
Nandito pala mga kabayan yung office namin dati. Sila pala bumili kasi binintangan ng company namin yung mga kuha nila, property. Pakita ko sa inyo dito So hindi tayo pwede mag video sa loob kasi government yan. Ayan, dito kami unang pumunta dati mga kabayan. Kasi ito office namin to dati mga kabayan, sa company namin to. Pero ngayon binili na siya ng mismong government ng Seri. Ito po sa itaas, so akyat po tayo. Ayan, dito kami dati kumukuha ng uniform Ay, stock room to dito dati. Ayan, tara pasok kami ng kasama ko kasi ipapasa namin to direct. Ito, under... Ayan mga kabayan, natapos na tayo na. Ayan sa likod natin, ayan po yung office nila dito sa pag-renew ng mga papel. So natagalan ako mga kabayan kasi nga yung papel ng anak ko na panganay, may problema siya sa kanyang CPR or yung personal ID dito. Pero naayos naman agad, pero ipupuntahan ko pa dun sa may kumun, dun sa munisipyo. Ipa-change ko yung CPR number niya kasi mali yung birthday niya. So mabuti na lang may office dito mga kabayan, dahil kung wala ay medyo matagal talaga yung response pag nasa Denmark. So ang nangyari ngayon mga kabayan, gumawa po sila dito ng office, ito po, para po ito sa mga kagaya natin ng mga migrant o mga foreign worker na pag na-expire tayo o mag-a-apply tayo ng family or trabaho, mga ganun. So dito ka na pupunta direct na. Ibig sabihin mas mabilis na lang. Pag may problema, malalaman mo agad. Hindi kagaya dati mga kabayan sa Denmark, magpapasa pa kami sa pulis dito, tapos yung pulis ipapasa nila sa Denmark. So hindi namin malalaman kung may kulang kami mismo sa pulis. So malalaman namin pag tumawag namin sa Denmark. So pag tumawag kami, gastos naman sa load at saka yung pamasahe, tapos yung oras. Minsan mga kabayan, isang buwan na lang ma-expire na naman yung kuwan ko, yung renew ko sa papel, dahil nga ang tagal dumating ng papel. Kaya mga kabayan ko dito sa Nok City, malapit lang po ito sa Ders Auto. Ito po Ders Auto. Tapos ito po yung kumpanya namin dati mga kabayan. Ang may-ari nito dati, kumpanya namin. Pero dahil bumagsak yung kumpanya namin, kaya ang nangyari, bininta ito. Kaya ito na po yung may-ari ngayon, yung integration. Ito po yung immigration mga kabayan, sa Denmark po, sa mga recruitment. Yan. So dito ka po pupunta pag ayan, nandito lang po siya mga kabayan. Ayan po, ito po yung Ders Auto. Tapos katabi niya po ito. Ayan, ito po yung office namin dati sa company namin to. Tapos yan po, kung napunta po kayo dito sa Nok, kung mga kabayan ko sa Nok, yan, Arctic Import, harap niya po. Ayan. Ngayon mga kabayan, antay ko muna yung kasama ko kasi nauna siyang umalis. Dalawa kami nag-renew ng papel. Nauna siya dahil nga ay tinawagan siya ng boss namin na i-check muna yung project namin. Kaya nauna siyang natapos sa akin. So ito mga kabayan, mag-aantay na lang ako nito ng mga kuwan, siguro 2 buwan or 1 buwan. Pag na-approve yun mga kabayan, yan, extension na naman tayo. Kaya dito sa Greenland, kapag malapit na kasi yung expiration ng papel mo mga kabayan, kailangan bago mag expire yung kuwan mo, mayroon siyang allowance na 2 months. So bago mag-expire, 2 months before ma-expire, mag-renew ka na dito. Kapag i-renew ka pa ng company mo. Kapag hindi ka na i-renew mga kabayan, sasabihan ka naman yan ng mas maaga pa. Kaya mas makahanap ka dito ng matrabahoan para makaprocess ng papel. Medyo kinabahan pa ako kanina sa pag-process ng papel ng anak ko kasi nagkaroon siya ng problema. Ang problema niya, yung kanyang CPR number o yung ID dito ay iba doon sa mismong nakasulat. So sabi ko, baka aabot na naman itong ng ilang araw kasi ako mga kabayan, malapit na mag-expire na sa January 2, may expire na po yung papel ko. So kailangan kong maka-renew para hindi ako maabutan ng deadline. So ang kagandahan dito mga kabayan, makakausap mo talaga sila dito face to face, tapos makikita nila kung ano yung kulang mo. So ibig sabihin, kung nandyan ka na, hindi ka po ma-approve yung papel mo hanggat hindi nila matatanggap. Ibig sabihin mga kabayan, pag may kulang, masasabihan ka nila para mas mabilis yung proseso. Hindi kagaya dati mga kabayan, kapag may problema kami sa papel namin, mag-i-email pa sila sa amin, magbibigay pa sila ng sulat mismo, hindi po email. Ngayon yung sulat minsan dumarating dito, ang tagal. Kaya dati, yung pag-renew ko mga kabayan, umaabot minsan ng 6 months, 7 months bago ko ma-approve yung papel ko. Kasi nga, pag may kulang, halimbawa may mga payslip ka na kulang, dito kasi kapag nag-renew ka mga kabayan, isubmit mo kasi yung mga payslip mo, yung kontrata mo na may pirma ng amo mo. So ipakita ka yung pirma ng amo mo na approve na i-extend ka. Pakita ko po sa inyo yung papel. Halimbawa pag na-hired kayo, para hindi po kayo ma-scam, maiwas po scam. So ito ay para malaman nyo kung natanggap ma kayo, ito yung pipilapan nyo. Ipakita ko sa inyo mga kabayan. At saka kung may pamilya kayo na kukunin mga kabayan,
nandito po yung form GL5 at saka GL2. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung legit na papel na applyan niyo. Ito po yung may pangalan na GL5 application form. Tapos mayroon po siyang tatak na Ministry of Immigration. Yan, integrated Danish agency. Ayan po mga kabayan, dyan mo po malalaman. Ito po, magpipill up ka po nito mga kabayan. Hanggang kuan po to na page mga kabayan. Pakita ko sa inyo ha, para may idea kayo. Pasensya na kayo, nandito tayo sa gilid ng daan. Nagantay ako sa kasama ko. Yan po, hanggang 12 page po ito mga kabayan. Ito po siya, yan, hanggang 12 page po ito. Tapos yung sa mga kuan naman mga kabayan, sa pag may kukunin ka na pamilya mo, ito naman yung GL2. Kaya mga kabayan, kapag wala ka pong pinill upan mga kabayan na GL5, ay mag-isip-isip ka na yan mga kabayan, sigurado scam yan. Kaya ito lang, ipa-share ko lang sa mga kababayan ko na nangarap makapunta dito. Kapag na-hired po kayo, kapag may nagsabi sa inyo na hired ka na, kailangan mga kabayan makapill up ka nitong GL5. Dahil ito po yung GL5, ay ito po yung tinatawag na, ayan po, application for residence and work permit, a fast track, ibig sabihin for approved for Greenland. So mabilis ito mga kabayan, fast track ito. So isa-submit ito sa Denmark, kailangan may mga pirma ka dyan at pirma ng employer. Kapag ikaw po ay na-hired, kung may nagsabi sa iyo, may nag-message sa iyo na na-hired ka na po dito sa Greenland, trabaho Greenland, yan, kailangan mo po mag-fill up po ng GL5. Ayan po yung form dito sa Greenland na approve po siya. At pag natanggap mo yung mga kabayan, fill upan mo yan, tapos mag-aantay ka siguro kung fast track mga kabayan, mga 1 buwan, 2 buwan, lalabas na po yung work permit mo, ang lalabas yan. So may tatak din yan na Danish Immigration and Integrated. So makikita mo po doon ang visa kung kailan po siya ma-expire. So wag po kayo magpalin lang dyan sa mga scammer na sasabihin na approve na yung work permit mo kahit wala ka pong pinilapan. So ito na po yung papel mga kabayan. So yung anak ko mga kabayan, kasi under sila sa akin, kailangan ko din silang i-renew. Once na mag-expire na po yung aking work permit, sila po din ay madadamay. So kung expire na po yung work permit ko mga kabayan, maaari din po silang madamay sa aking papel mga kabayan, no? Kailangan ko silang i-renew para mag-extend din. So kada renew ko mga kabayan, sinasama ko na sila. Kaya yung papel na ni-renew ko ngayon, 4 ako at saka yung asawa ko at saka 2 anak ko. So ganyan dito sa Greenland. Minsan mga kabayan, kailangan mo din matuto dito sa Greenland na paano mag-process ng mga papel. Kasi kung wala ka ding alam dito mga kabayan, lalo na may kampanya dito na hindi sila kuwan sa papel, ayaw nila. Lalo na dito sa company namin mga kabayan, no? Minsan hindi sila hands-on sa papel kasi wala naman silang alam mga kabayan kung ano ba yung ipaprocess nila gaya sa atin. Hindi sila matyaga gaya sa atin. So ako naman mga kabayan, nag-research ako, nagtanong-tanong ako sa mga Pilipino kung ano yung kailangan. So alam nyo ba, yung gumawa nitong papel na to, ako na lahat nagpirma ng mga documents dito, ako nag-fill up. So ang kinuha ko na lang yung pirma ng aking company na approve na mag-extend kami. Yun, ang ginawa niya, pirma lang siya. Tapos yung mga passport ko, ako na nagpa-print nito, yung mga payslip kasi kailangan yan. Sa passport naman, lahat po na page yan. Dapat ipasa mo siya kasi para makita nila kung kailan ka dito dumating sa Greenland, kung ilang stamp na yung nalagay nila. So yan sa mga kabayan ko. So tsaga-tsaga lang talaga, apply dyan sa online na sinasabi ko. Yan po ay legit po mga kabayan, no? Pero hindi ko lang alam kung gaano ba kakuan dyan sa solid.gl ko. Kung kumukuha ba sila sa labas, basta nakita ko lang mga kabayan sa isang kabayan natin na vlogger dito na yan po ay sinasabi niya po na online. Pero yung AgroJob Denmark, may nakukuha talaga dyan papunta dito sa Greenland. Kasi yung Greenland andin po yan ng Denmark. Marami tayong mga kababayang Pilipino na napunta din doon dahil doon na nga lahat nag-submit. Gaya sa amin ng mga temporary working permit lang dito, yung mga Thailand, so dyan din sila pumupunta. So halos doon kanina mga Pilipino. Hindi lang talaga ako nagbibideo mga kabayan, no? Kasi ako matagal na akong vlogger, pero nakikita nyo naman sa video ko, minsan ako lang, minsan may kababayan tayo dito na sasabihin na, kabayan, pwede naman tayo magpa-picture. Ano, nagpapapicture ako mga kabayan, pero sa totoo lang, kahit matagal na ako nagbablog, mahiya pa rin ako. Kaya hindi ako nag-vlog dun sa loob dahil siyempre hindi naman natin alam kasi minsan may mga kababayan tayo na mas gusto nila ng privacy. So yan, respetuhin natin yan. Hindi kasi ako yung vlogger mga kabayan, ha, video dito, video doon. Mas gusto ko nga mag-video mga kabayan, alam nyo, yung walang may makakita sa akin kasi nahihiya talaga ako. Tingnan nyo naman, oh, yan. So dito ako ngayon sa labas kasi nag-aantay ako sa kasama ko, pero yung office nandyan po sa harap kasi umalis ako mga kabayan kasi gusto ko mag-vlog habang nag-aantay ako sa kasama ko dahil umalis ngayon kasama ko dahil tinawagan ng boss ko, pero nagpaalam naman kami kasi ang sabi namin mag-renew kami, may binigay lang siya ng instruction. Ito po yung view natin. So yung bahay namin dati dyan po sa taas. Itong renew ko na ito mga kabayan, pangatlong renew ko na po ito kasi 3 years na po ako dito sa Greenland. So makakuha na ako mga kabayan, maka 3 years na ako dito. So running 4 years na ako.
kung tatagal pa tayo dito, kung kaya pa natin ang katawan natin, so umabot tayo ng 7 years dito, so pagpalain pa tayo mga kabayan, malakas pa tayo, saka mapasa natin yung language test nila dito na Danish, so maka permanent residence ka dito. Dito kasi sa Greenland ang required na mga permanent residence ka, dapat nakapagtrabaho ka sa isang kumpanya ng tuloy-tuloy na 7 years. Yun po yung pagkakaalam ko dito. Tapos pwede ka na pag-apply ng residence, yung permanent residence, kapag naipasa mo po yung lingwahe nila. Ayan po. Ang lamang mga kabayan, kapag permanent residence ka, hindi mo na po kailangan na ganito yung ginawa ko na mag-renew ako ng visa ko dito. Automatic na po kung saan ka po pwede mag-apply, pwede saan ka po magtrabaho, pwede. So wala ka na pong visa na manggaling pa sa Denmark. Yung kontrata mo na lang dito na lang sa mga kumpanya, dito na lang. Pero ang kagandahan, kasi pwede kang umalis kung gusto mo, pwede kang lumipat ng kumpanya kung gusto mo, at saka yun yung kagandahan, at hindi ka po matakot na mawalan ka ng trabaho sa kumpanya at magproblema ka po kasi hahanap ka naman ng magbibigay sa'yo ng papel. Ayan lang po yung lamang ng permanent residence ka, ay hindi mo na kailangan ng mga papel pa talaga na kailangan mag-stay dito. Kasi ang sitwasyon ko ngayon mga kabayan ay temporary working temporary working permit lang po yung hawak ko ngayon dito sa Greenland. Ibig sabihin temporary, mag-i-expire siya. Kapag nag-expire niyan, tapos hindi ka na i-renew, maaari ka nang mapauwi kasama yung pamilya. So salamat ako ngayon sa company ko, at saka siyempre sa Panginoon na nabigyan pa tayo ng pagkakataon na maka-extend, para naman ay kahit paano mga kabayan, no, makaipon-ipon pa tayo konti, para kung may maisip tayo negosyo sa Pilipinas, pwede na tayong umuwi kung hindi na natin kaya dito, kasi malamig talaga dito. At saka tingnan niyo yung lugar nila, mabato dito mga kabayan. At totoo naman dito ay tahimik dito, pero siyempre tayo Pilipino, nakasanayan natin yung lugar na kung saan ay makatanim tayo, yung may mga pagkain na mayaman gaya sa atin, mga gulay, kaya mga prutas. O dito walang kapuno-puno. Tingnan nyo naman dito yung ilog mga kabayan, tumigas na dahil sa lamig. Ito po, yan, pwede ka na po magpagulong dito mula po sa itaas, frozen na po siya dahil sa lamig. Ayan po, ito po yung ilog dito sa Greenland, tumitigas po siya mga kabayan kapag panahon po ng winter. Malamig na kasi dito. Yan, dating tubig po siya mga kabayan, ngayon yelo na po solid. Pwede ka na pong umapak dyan o magpa-slide mula po sa itaas. Ayan, ito lang yung view dito mga kabayan, mga bato lang to dito sa Greenland. Ayan po, ayan, mga industrial naman to dito. Ito, tapos ayan po, ito pong simento na to ay madulas na po dahil nababalutan na po siya ng yelo. Actually wala na pong snow, natunaw na naman. Yan, ganito po kaganda ngayon, no? Lumabas po yung araw pero parang palubog na naman, sumilip lang. Ito po yung daanan dito, binubutasan nila, hinahati nila yung bundok para madaanan ito. Kasi kung hindi nila hinati mga kabayan, ganito yung itsura dito. Ayan, no? Mabato lang siya, kaya minsan imposible yung magawa ng kalsada dito. Ito po mga bato lang to dati, ginawa lang ng mga bahay, pinapaputukan ng nila ba para yung mga matataas na bato mapatag. Yan, ay mga bahay dito halos nakatayo sa bato na pundasyon, yung ilalim yan ay mga bato. Pag may skilled ka dito sa Greenland mga kabayan ng ganito, nag-aayos ng ganito, marine mechanic ba yung tawag nito? So ano pa yung tawag dito mga kabayan, yung mga motor nito or mga wiring. So marine mechanic lang yung alam ko. So mas maganda kung ganyan yung skill mo dito. Minsan nag-hire din mga kabayan yung work in jail na recruitment ko dati ng mga marine mechanic. Basta about po dito sa pagre-repair nito. Yan. So maganda pong skill niyan. So subukan niyo naman po mag-apply online sa Solid.gl na binigay po sa inyo. Biyahe na po tayo mga kabayan. Maglayag tayo. Hindi, biro lang. Nandito pa ako sa yung mga istakana ng mga kon dito. Yung mga boat or fishing boat, ano ba yung tawag nyo dito? Ayan po. So kung may idea ka po sa mga makina about ito po, yan, ano po yung tawag yan, mechanic or marine mechanic. So yan, mas magandang kuha niya mga kabayan skill dyan dito, kasi sa Greenland fishing po talaga yung pangunahing kabuhayan dito or turismo. So ito po yung ginagamit nila kapag nag-fishing po sa gitna or may isasakay sila ng mga tourist. So yan, napakarami. Ipakita ko sa inyo dito yung mga ginagamit nila dito kapag nag-tour sila sa dagat or nag-fishing sila mga kabayan. Ito po yung ginagamit nila. Yan. So wala akong alam nito sa mga trabaho nito, pero kung may alam ka po, ikaw po ay
tawag nito, mechanic, sa mga boat mechanic or marine mechanic. So ito po, napakagandang skill po yan mga kabayan, kasi dito may nagre-repair nito mga kabayan, no. Siyempre hindi man maiwasan na may mga sira ito. Ito po, ito napakaganda to mga kabayan, no? Kasi yung mga tao dito, alam nyo, mas marami pa yung mayroong ganito kaysa sa mga sasakyang panlupa. Dahil dito wala naman kasing konektadong kalsada. Pag pupunta ka ng kabilang bayan, hindi mo gagamit yung sasakyan mo, kundi kung nandito ka sa NOC, dito lang na lugar, ikot yung sasakyan mo. Ito, napakarami ito. Pero may mga may-ari nito. So mayaman ito mga kabayan. Yung may-ari nito mga kabayan, siyempre kailangan mo talaga ng malaking pera, ng malaking halaga, dahil napakamahal nito. Ayan. So ayan, hindi tayo makaka-afford nito mga kabayan kung wala po tayong magandang trabaho na malaking sahod. Ayan. So tingnan nyo naman, oh. Ayan, ito na po yung ginagamit nila kapag mag-tour po sila sa gitna, at lalo na kung mag-fishing sila. So depende po sa design. Ayan. So ganito, siyempre may mga motor ito, may mga connection ito. So kung may idea ka ng ganito mga kabayan, mas lamang ka.